Ikinatuwa din ng ilan nating kababayan sa Surigao del Sur ang naging pag-uulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Partikular na riyan ang usapin sa singil sa kuryente at abot kayang serbisyong medikal. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Angel Obosa ng Radyo Pilipinas, Tandag. Bukod sa mga napagtagumpayan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., humanga ang mga taga Surigao del Sur sa mga inilatag na plano ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA kahapon. Ang government employee na si Myra, laking tuwa sa anunsyo ni Pangulong Marcos na amendahan ang EPERA Law para matanggal na ang system loss na binabayaran niya sa kuryente. Malaki raw kasi ang matitipid niya rito na magagamit nila ng kanyang pamilya sa iba pa nilang gastusin. So yung charge doon, pwede ko nang ibili ng ibang basic needs, pang dagdag tuition sa anak ko, then sa mga pagkain. Zero balance billing program naman ang pumukaw sa atensyon ng small business owner na si Shime. Ipinagmalaki kasi ni Pangulong Marcos na halos 3 milyong pasyente ang nakinabang sa naturang programa. As a small business owner with low salary income, tapos mako-confined ako sa hospital or something, ang even pamilya ko or sino man sa loved ones ko, it's so good na paglabas ko sa hospital is may aasahan akong zero billing balance na wala na pala akong babayaran. Sa dami ng mga plano at ginagawa ng pamahalaan, positibo ang mga residente rito sa Surigao del Sur na magtutuloy-tuloy pa ang pagbabago ng kanilang pamumuhay sa bagong Pilipinas. Mula rito sa Naga City para sa Integrated State Media, Angel Obosa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.